Panyo po. Dito tayo makan. Isang ikot lang tayo, dito lang tayo. Dito na tayo eh. Ay, naalala mo yung tumalo si Martino, nakuha niya yung wallet. Oo na. Nakuha niya yung wallet ni Roda. Tara, ito. Ano nasa? Siyempre. Diyan mababa oh. Ikaw mauna pre. Kaya yan. Kasi ida pa ba? Ida pa ba? Wow! Ako na lang namin. Diretso ka dyan pre. Eh, sabayan mo na lang yung mga naglalakad. Sige na. Nasaan pa? Bagay, sa transport na naman yun. Ayan, pre. Ano masasabi mo? Parang nemig sa ano natin. Wala tayong nelas. Eh, hindi na ako chinelas yun. Tumaya niya sa Takot ako eh. Ano saan ba yan? Yan.
Kaya naman ang pag-ibig ng Diyos sa kayo binigay na ang kanyang buktong ama upang ang isang palataya sa kanya ay hindi mapahamak, hindi magandang buhay na maligay. Sapagkat sa mundo ng Diyos na kanyang anak, hindi pang maligay, maparusahan sa nagtata, kundi upang iligtas ito sa pagkakabigin. Ha? Sabi ng kanyang nasa kapistahan tayo sa ating pinagsisinagalihan sa silang tayo sa tahanan ng Diyos hindi aligtan ang sila gano'n na lamang ang ibig sa ating Pong Jesus Nazaret. Kapag po natin uli ang ating Pong Jesus Nazaret, ang ating Pong Nazaret ay nagla, nagnasasahan tungkol sa kabutihang loob ng Diyos. Kabutihang loob ng Diyos ay nangyari sa ating mababang panikan dun. mula sa aklang makalimutan sa pagdulog sa na kahit nagkasala kami ang pinatawag ng at sinulog sa Christ dahil sila ay mamatay kagawa ng tanso na ahas si Moises na ganyan sa isang araw at ito ay sa araw ng pagpapako ng Jesus Nazareno na hindi na tanso ahas bagpos ng Diyos na tunay na tao na siya ang banal para sa ang kabutihang ginagawa ng 196 Nagutom ka, Mikey. Wow lang. sa paghulo ang kabutihan ng Diyos ay tohe. Ganun lang po ulit. Tohe. Pero sa paghulo ang kabutihan loob ng Diyos ay tinatawag ng kalosine Tio na nasali naman sa Latin Bonitas Dei, the goodness of God. At itong kabutihang loob ng Diyos ay napayag ngayon sa ating pangalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa Filipos, Kapitulo 2, verso 6 hanggang 11 at sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 3, verso 13 hanggang 17. Sa sulat ni San Pablo sa Filipos, sinasabi na kahit na ang ating Panginoong Hesus ay Diyos na tunay, puspos ng kapangyarihan, kanyang hinubad po ang lahat at kanya pong inangkin ang ating pagkatao dahil gusto niyang mag-isa sa atin at naging masunurin hanggang kamatayan sa krus upang ang mga krus natin na ating pinapasan dala-dala ng Panginoon sapagkat binigyan tayo ng pag-asa, binigyan tayo ng katubusan. Hindi lang ang kagalingan na binigay sa mga tao, ang Diyos ay ng kagalingan ay Diyos din ng katubusan. Pakisabi sa katabi mo, tinubos ka ng Pong Hesus. Tinubos tayo ng Pong Hesus. Ito ay isang dakilang pagpapahayag ng Ama na hindi tayo pabayaan ng Diyos sapagkat ayon pa sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, Kapitulo 16, ganon na lang